What's up mga maganda at mga pogi? Sabi nila pagdating mo ng 40, dapat stable ka na. Dapat alam mo na ang direksyon ng buhay mo. Dapat hindi ka na nagsisimula ulit. Pero habang nagbabago ang skyline ng Cebu, napansin namin na mas mabilis pang nagbabago ang mundo kaysa sa mga plano natin. Habang ang iba ay tinatawag itong midlife crisis, kami, iba ang tawag namin. We call it professional rebrand. At ngayong nasa Cebu kami, pinapatunayan naming hindi hadlang ang edad para magsimula ng panibagong career. Sa totoo lang, maaaring ito pa nga ang pinakamalakas mong advantage. Welcome back! Kung bago ka sa channel, samahan ninyo kami habang tinutuklas natin kung paano ni-redefine ng modernong Pilipinas ang career, identity at survival sa digital age. May kakaibang pakiramdam kapag umaabot ka na ng 40. Hindi lang katawan mo ang nagbabago, pati ang tingin mo sa sarili mo. Habang iniisip mong stable ka na, ang lungsod na tinitirhan mo ay tuloy-tuloy na nagbabago. Ang Cebu noong 10 taon nang nakalipas ay ibang-iba na sa Cebu ngayon. Hindi na lang ito tourist destination. Isa na itong regional hub para sa technology, outsourcing, startups, creative industries, at remote professionals. Habang nag-a-adjust ang lungsod, kailangan ding mag-adjust ang career natin. At dito nagsisimula ang friction. Isa sa pinakamahirap tanggapin bilang expatriate o international professional ay ang posibilidad na hindi na sapat ang identity na matagal mo nang binuo. Maraming taon mong pinaghirapan maging expert, senior manager, consultant, executive, pero sa digital economy, hindi sapat ang dating titulo. Kailangan mong patunayan ulit ang value mo. At minsan, ikaw lang ang maharap sa tanong na, sino ba talaga ako kapag nagbago ang trabaho ko? Hindi ito simpleng career change. Identity shift ito. Nung una, ang pinakamahalagang qualification ay years of experience. Ngayon, hindi na. In 2026, mas mahalaga ang specialization. Hindi sapat na marami kang alam. Mas mahalaga kung may niche expertise ka. Artificial intelligence, automation, cybersecurity, data analytics, cloud systems, digital marketing strategy, project counseling. Kapag may malinaw kang specialization, mas mataas ang value mo sa global market. At ang magandang balita, hindi ang hadlang ang pagiging 40. Sa katunayan, dito pumapasok ang tunay mong edge, experience, leadership, decision making, communication, emotional intelligence. Mga bagay na hindi kayang palitan ng AI.
isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming remote professionals ang pumipili ng Cebu ay ang kombinasyon ng lifestyle at infrastructure. Mas mabilis na internet, mas maraming co-working spaces, mas modernong business ecosystem, mas mababang cost of living compared sa maraming international cities. Habang nagtatrabaho ka para sa client sa Europe, America, Australia, or kahit Singapore lang, pwede ka pa rin uminom ng kape sa IT Park, maglakad sa seaside, o mag-weekend sa beach. Pero may kapalit ito. Global clients expect global standards. Hindi sapat ang magandang internet. Kailangan world-class din ang output. Maraming tao ang natatakot sa midlife. Pero baka mali ang tanong. Hindi, paano ko maibabalik ang dati kong career? Mas magandang itanong, ano ang susunod kong evolution? Di natin kailangang burahin ang nakaraan. Kailangan lang natin itong i-upgrade. Lahat ng natutunan natin, gaya ng leadership, problem solving, negotiation, cross-cultural communication, relationship building, ito ang magiging pundasyon ng version 2.0. Hindi tayo nagsisimula sa zero. Nagsisimula tayo sa experience. Habang patuloy na nagbabago ang Cebu, habang nagbabago ang global economy, at habang patuloy ding nagbabago ang teknolohiya, isa lang ang malinaw. Ang pinakamalaking asset natin ay hindi ang edad, hindi ang job title, hindi ang passport, kundi ang kakayahan nating mag-adapt. Dahil sa bagong panahon, ang tunay na professional ay hindi yung pinakamatagal sa industriya, kundi yung pinakahandang matuto muli. Kung 40 ka na or papunta pa lang doon, hindi ito ang katapusan ng karir mo. Baka ito ang simula ng pinakamagandang version ng sarili mo. Kung nagustuhan ninyo ang usapang ito tungkol sa buhay, career, remote work at modernong Pilipinas, paki-hit ng like button. Mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa pagbuo ng buhay at career. At sa comments, gusto naming marinig ang kwento ninyo. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong magsimula ulit ng career ngayon, ano ang pipiliin ninyo? Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod, ingat po kayo.